Ginebra kontra Blackwater. And yung bossing, they want the ball agad kay Apsho. Kasi kung matchup lang yung usapan, siya talaga yung may advantage with Japet Aguilar. Opening points para sa Blackwater. Sobrang sama ng start ng Ginebra. Di mo magigets bakit nag-early trap sila, which ayun, nalulusatan ng Blackwater. Tsaka sobrang alat ng shooting nila. Dahil siguro sa birthday ni Brownlee kahapon no? Tas maganda yung ginawa ni Abo Trotter dito. Drinag niya si Japet, tapos si Apsho, sobrang wide open sa top of the key. Tumira ng 4 points. Paborito niya na to. And ayun na nga, speaking of paborito niya nga, ayun, tumira pa ulit ng another 4-point shot para ma-12-0 nila yung Ginebra sa simula. Kahit si Abo Trotter, tumitira sa labas. This is a different Blackwater basketball. Meron silang green light to do these things. If you are Ginebra, hindi kayo pwedeng lousy sa transition defense kasi once na makita ni Bearfield na merong opening, burst of speed tapos layup lang yan para sa kanya. Sobrang questionable talaga yung defensive coverage ng Ginebra dito. Libre na naman yung outside ng Blackwater. David for the 3-point shot. Again here, transition defense, Bearfield tumira sa outside. 20-point lead para sa Blackwater. Grabe, is this real? Pero sa latter part ng opening frame, nabubuhayan na yung Ginebra after ng 3-point shot ni Troy Rosario. Then, change of gear, sila na yung tumatakbo. Scottie Thompson pushing the tempo for the end one. And here, Scottie ulit, yung kanyang catch and shoot game is on display. 3-point shot. Yan yung gusto nating maging consistent sa kanya para mas lalong maging deadly siya sa loob ng floor. 10-point lead lang para sa Blackwater after 1. Sa second quarter, ito na yung para sa Ginebra. Nagiging clumsy na rin yung Blackwater. Maybe too confident of the lead and the turn ng Ginebra yon sa mga fast break attacks. Tapos pag half court sets, i-involve nila si Apsho with a big man floor spacer. Troy Rosario libre. Hindi naman hahabulin niya ni Apsho 3-point shot para sa Ginebra. Tapos full attack ang Ginebra sa paint. So, nag-zone yung Blackwater. Kaso lang, merong Troy Rosario yung Ginebra. Kaya nagkakaroon ng magandang chess match yung dalawang coaches. Tas mukhang lumabas na yung mga alak-alak kay JB sa second quarter. Finally, he is alive and won. Gumanda na yung offense ng Ginebra, more open shots, and they are finally back sa larong ito. And, dikit na. Sa endgame, magkakaroon tayo ng magandang laban. Game plan talaga ng Blackwater is to give the ball down low kay Apsho, and it is working. Pero after na tong missed free throw at foul sa Blackwater is nasira yung composure nila. 2 beses yung technical, isa kay Bearfield, isa kay Apsho. Nag-start na silang mag-complain and magiging factor yan. Kasi ito, tingnan nyo, nagre-reklamo si Apsho, tas yung Ginebra tuloy lang sa laro. Hanggang sa mapunta yung bola sa open man sa corner. 3-point shot para kay Stephen Holt. And then, grabe tong dak-dak ni Apsho, masisira yung ring. Pero nung parang babalik na sa Blackwater yung momentum after that, RJ Abarrientos hits a cold-blooded 3-point shot. Here, Bearfield naman sa 4-point line. 2-point lead lang para sa Ginebra. Kaso lang, ang nangyari sa defense, hindi nila nire-respeto yung outside shooting ni Nards Pinto. Hinahayaan lang nila. Walang rotation and Blackwater paid the price. Ayun na rin yung naging dagger sa larong to. But overall, sobrang ganda ng laban. Ibang Blackwater. Sayang lang kasi late yung pagiging head coach ni Pat Aquino at yung arrival ni Apsho kasi 2-7 na sila. So GG's everyone. Good game talaga.